sa takot po na Oo nga, kanino ka nagpapahiram? Sinabi What do you ko- mean sa takot mo? Kanino ka natakot? sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi Ha? sa taga-DPWH mo, Your Honor. Sino taga DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung yung contact po nila sa Sino? sila Engineer Bryce po. Yung pagkakasabi Bryce. po. Magandang araw po mga kababayan. Talamak na talaga ang sistema at bulok na sistema na talaga ang lumalakad sa mga ahensya ng gobyerno. Pero mo yung wawaw ay sa pilitang ginagamit kahit labag sa kanyang kalooban ang kanyang license at ginagamit sa SIMS na siya namang ginagamit din ng DPWH. Pati na rin po ang DPWH ay napagbalingan ni Senator Jingoy Estrada at ni Senator Marcolita sa hearing. Panoorin po natin. Wow. Nung last hearing, lagi ka nakatungo na pag tinatanong ka ng mga senador. Ngayon, mukhang Yes, Your Honor. wala ka na binabasa. Mahihayin lang po tayo, Your Honor. Aminin mo. Ewan ko, natanong ng aking mga kasamanto. Are you the real owner? Yes po, Your Honor. O dami ka lang? Ako po may-ari, Your Honor. Ano? Ako po mismo may-ari, Your Honor. Ako po may-ari. Ikaw ang may-ari. Anong trabaho mo bago ka pumasok sa construction company? Nasa ano po, Your Honor? Nasa liaison officer na po talaga, Your Honor. Liaison officer ka ng? Construction lang po. Anong construction company? Sa ano po, Your Honor? Sa ninang ko po. What is the name of the construction company that you worked for? Rosan Builders po. Rosan Builders po. San? Rosan Builders. Rosan? Opo. Anong unang posisyon mo sa Wawaw? At paano ka nakapasok doon? Ikaw, is this a sole proprietorship? Yes po, Your Honor. Sole proprietorship po. So, in-appoint mo yung sarili mo para maging general manager. Ganun ba? Ako po nag-apply ng DTI noong 2017, Your Honor. Nag-apply ka? Ng DTI po. Ano ang naging daan para sa iyo na mapunta sa pinakamataas na posisyon sa Wawaw? Did you designate yourself? At sino yung mga, aside from you? Pag-sol po. Pag-sol po ako. Hindi, magkano yung paid capital mo dyan? 2017 po is 9 million, Your Honor. Ano? 9 million po. 9 million? Opo. Okay. 9 million lang. 2017 po, opo. 2017. Okay. Pag-usapan natin 2022 hanggang 2025. Magkano na yung kontrata na kukuha mo sa DPWH? Doon po, Your Honor. Yun na po yung mga... Sabihin mo nga, ilan? Magkano halaga? Di ko po maalala, Your Honor. Billion, di ba? Siguro po yun. Billion. Opo, yun na po yung mga... separate ang ginamit sa amin, Your Honor. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor. Kasi nga, sa takot po. Nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po. Na Oo nga, kanino ka nagpapahiram? Sinabi What do you ko- mean sa takot mo? Kanino ka natakot? sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi sa taga-DPWH mo, Your Honor. Sino taga DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung yung contact po nila sa Sino? sila Engineer Bryce po. Yung pagkakasabi Bryce. pagkakasabi Ibig po mo sa akin. sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Oh. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Sims. Po. So, nang hiram ka lisensya? Yes, Your Honor. Oh, anong project 'yon? What is this? What is that particular project? Marami po yun, Your Honor. So, binabayaran mo royalty. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi po, Masasabi mo lang nagbabayad ka ng royalty tapos ngayon. hindi po, ibig ko sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasok po sa account ko, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Ha? Your Honor, yung pinabibigay... I am asking you. Answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor.
Your word against his word. Sabi mo, Ah, sabi ni Bryce, hindi raw siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No. Your Honor? Miss Sims, Inaawas na po yun, Your Honor. binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your Honor. Tuwing nanghihiram ka ng lisensya sa Wawaw, anong category ng construction mo? Wawaw? Sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Trip, Medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede sa DP. Yusek Cabral, answer me. Pag A lang ang lisensya, ano yung ceiling ng contract price na eligible sila? Hindi ko masyado naintindihan yan. Hindi mo ako Your engineer. Honor, ako din po I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta sa... Hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangal si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, Yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa Ghost Projects. Hindi po, Your Honor. Kasasabi nung unang hearing, first hearing, sinabi mismo ni Secretary Bunon that Wawaw and Sims are involved in Ghost Projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor. Yung Ano? post project. Hindi po ako gawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Oh, ginamit mo lisensya niya, tapos ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon. Yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya. Which is, ang napili ko po, sila Wawaw. Ikaw ba may-ari ng Sims? Yes po, Your Honor. Anong sole proprietor din? Yes, Your Honor. Sold din? Yes, Magkano po. kapital mo? Nung 2021, Your Honor, nasa 1 million lang po yun. Kasi maliit lang naman po yung... 2021 at 1 million Apo. capital. Yes po. Pero Magkano ang kontratang na-award siya ng DPWH? actually po, Your Honor, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Magkano? Minsan po, Your Honor, sa MPB po, minsan 1 point something, 1.5, 1 million. Ganun po, Your Honor. 20? Mula 2022 hanggang 2025, Yes, Your Honor. ang in-award sa'yo ng DPWH, approximately 931 million. Yes, Your Honor. Will you refute that? Or will you admit it? Hindi ko pa po naano kung magkano po lahat, Your Honor. Yung complete, Sinasabi mo lang 1.5 million lang eh. Yung po kaunaan po, I'm Your Honor. asking you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga in-award na kontrata sa'yo ng DPWH, madam. Actually po, Your Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami. Yes, Your Honor. Tama is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kasi Breakdown. Meron ka 16 na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. Ibig sabihin ng JV, joint venture. yes, Your Honor. Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture kayo 931 million. Sa isang And project, ikaw, ang puhunan mo lang, kapital mo lang sa milyon. nung po 2020 po, O kaya nga, 2022 hanggang 2025 lang natin pinag-usapan nun. 1 year difference. kasi po, Paano, saan ka kumuha pera? Your Honor, kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako, Your Honor. Tapos, Saan ka naglo-loan? Nahiram din po ako ng pera. Kanino? Doon po sa mga iba ko po mga kaibigan. Sino? Mga kaibigan ko lang Sino din nga po. mga kaibigan mo? Baka pwede umutang din. Hindi po, Your Honor. Sino? Basta po nang Hindi, sino mga kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka nito ganitong kalaking amount of project? Actually, Your Honor po, yung NFCC ko po, pag I am asking you.
Kanino ka umutang? Sa mga kapwa-contractor ko lang po. Like? Kay Wawa po nang iran po. Is it true, Wawaw? Mr. Arevalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinuutang mo? Hindi ko, Your Honor, And joint matandaan. venture, di syempre magsasosyo kayo. Magkano yung kapital mo? Noong 2017 po is 9 million. 9 million. Pero yung from 2017 to 2019 po, wala pa po kami doon masyadong, wala pa kami. Kailan ka pumasok sa DPWH? 2019 po. Yung una 2019? namin, Kasama na kayo nitong si Miss Sally. Hindi po. Ikaw lang. Kailan kayo nag-umpisa mag-joint venture? Your Honor, di ko po matandaan kung kailan po, Your Honor. May amnesia kayo, no? Hindi po. Hindi niya naalala, no? Oh. Sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Sabi mo, mga Hindi kaibigan po. mo, ngayon wala na. Hindi Wala po, na. Kasi po, Your Honor. Alam mo, Siyempre po, Miss Sally, yes po. you better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I should not cite you in contempt. We have established that already between Alcantara and Bryce and Santos and Mendoza and Arevalo. Maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng araw po. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa GAA. You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will be able to submit to the committee Yes, po. kung kanino na pupunta yung mga insertions. Kanina Yes, po, binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin, aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun. Yun ang aming gustong mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP. Pwede kang mag-cite ng isang example lang na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa NEP. Can you cite an example? Ayun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. Tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inallocate ninyo 6 billion 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Sa ibang mga distrito ba, ganito ang naibibigay ninyo? Halimbawa sa Tarlac, First District ng Tarlac, kung ano yung First District Engineering, hindi ko alam yung termino nyo. Ganito ba yung allocation? Napapanatili yung proportionate? Your Honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because You will be given that opportunity Yes, Your kasi nga isasubmit mo sa amin. Yes po, Your. Pero sa ngayon, tinitingnan ko lang kung kasi ito insertions na to eh. Because I will be asking you Yes, Your Honor. kung alam mo na kung sino-sinong mga tao ang lumapit na sa'yo kasi nung maging gaan na ito, natural lang napupunta sa'yo yung mga proponents kung sino-sino man yan para masiguro nila na madadownload sa kanilang lugar itong amounts na na-insert. Tama ba? Pag dating sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request kung sino man. Basta automatic po na dinadownload sa implementing office, Your Honor.
kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General Appropriations. So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag naging party list kasi ako, matagal na panahon eh. Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan-tuwa na po eh. Kahit na yung constituency mo, nationwide eh. Nationwide ang constituency, pero nabigyan ka 150 million, ayos na po yun, tuwan-tuwa na po eh. Pero kanina po, sa presentation ni Representative Toby Chanco, yung ako Bicol, 2-point-something billion eh. BHW, 2-point-something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung ilan po ang allocation ng Sagip party list? Alam po niyo yung Sagip, matagal ko pong party list yan. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent nung mga lumabas sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung nga representative ng ako Bicol, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor, kung Hindi mo kilala yung representative ng ako Bicol? kilala po, Your Honor. Meron siyang 2-point-something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanco. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi At kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung sino pong nag-propose niyan during the bicameral, kung sino po yung proponent ng bawat proyekto. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects ng flood control, halimbawa, wala siyang description as to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, revetment, floodgates. Nagiging masyado siyang generic eh. Hindi man sinasabi kung anong river system ang involved. Walang length, walang station, walang specified na saan bang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napaplug kayo dahil dyan eh? Kasi alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Alam ko, dapat alam ninyo yun eh. Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour, yung discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig nyo sabihin, pare-parehong characteristics ng mga river basins? Pero sa paglalagay po nyo, paglilista ninyo ng project, very generic eh. Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito eh. Kasi, kayo naman ang naglilista eh. Kanina po, binanggit namin, ang panahon ni DBM Secretary, nakiusap sa inyo eh. You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrovide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek? Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, former Secretary Bonon, has provided and has discussed this with the operations kung ano po yung mga threshold per PAPS po for program, activities, and projects. Di mas marunong pa kayo sa DBM Secretary. Kanina po, inadana po natin ito eh. Fiscal year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship projects ito. Ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70. Inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag-complain nga ang Pangulo eh. Siniro nyo kasi sa GAA ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po ninyo, nasa record to eh. Pero bumalik na naman kayo, 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito?
I will reiterate, Your Honor, the threshold for PAPs or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the Undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act. Yusek Kati, narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandaman kanina. Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect eh. Nagge-generate meron siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa nai-slow down o kaya nag-i-incur ng cost overrun ng projects. Bukod pa dun sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. Kanya-kanya sinulatan 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo eh. Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito. Operations 2023. Itong ginawa mo ay inalisan mo ng 604 billion ang operation. Ito naman ang dinagdagan mo 630. Kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos. Bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP? Alam mo, ito yung pinaka-problema eh. Itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung conversion nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, kung ano man ang gusto niyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na-alleviate ninyo. Ang maraming na-alleviate dito, mga bulsa ng mga kung sino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Meron pa kayong 002. Outcome of Operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo, sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002. Flood control projects. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say something? Your Honor, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for example, for foreign assisted projects and other programs, activities, and projects of the department. Huwag ka mag-alala, patatawag namin siya. But kayo po yung unang rito, kasi kayo po yung USEC sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon, pati po yung mga applications, pati lahat ng mga software nasa inyo na. Meron kayong IMS, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, nasa inyo pa yung RBIA, nasa inyo pa yung Highway Density Management 4. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanage ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon? Kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite. Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyong mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly, kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa nyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan.
nasasalaula ang pera ng bayan, pero kayo ayaw niyong gumastos sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi nyo may install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalhin mo rito yung administrator ng PCMA. Wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS, doon mo ibinase. May mali doon sapagkat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, kung meron pang pagkakataon na magkaroon pa ng susunod na pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates. Kaya, iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Marami yon. So hanggang doon na muna sapagkat tayo po ay kailangang umalis dito ng No, Mr. Chair, I asked the permission of the Senate President. If Okay, Senator Jinggoy. If we can just extend our hearing up to 2:45, and he readily obliged, allowed us to. So nakakuha na tayo ng approval, Senator? We can stay up to 2:45. 2:45? Yes. Okay. Thank you for that information. So, you want to say something? Your Honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because hindi ko masyado pong naintindihan yung mga technical terms nila. So, The director of, the IMS po is present. Maybe he can technically what is the explain. name of the director? Director Kawiling. Kawaling. Director Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking opisina noong September 4. Yes, Mr. Chair. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects. Kasi ako po'y natuwa dahil sinabi nila real time. Apa. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tinan sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apa. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install, na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So, dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So, kung nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita Yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito, Apo. nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo nga sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati, meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatwid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa makatwid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH
infrastructure projects. So sablay. 15 na ang potential ghost projects. So hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. O, Mr. Chair. ilagay muna natin ito. Para Pwede ko kunwari pong- meron tayo. Pwede ko po i-clarify yun, Mr. Sandali Chair. lang, meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O, kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit doon sa sumbong sa Pangulo? Yung data PCMA or MYPS? Sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Ng, Bakit napakaraming maling coordinates? Tiningnan ko lang, meron na 15 discrepancy sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling Kaya application nga, units. MYPS nga eh. Apo, Mr. Chair, Pinipilit mo if I na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga, merong discrepancy eh. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko o higit pa na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong. Kaya ko naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan, na kayong humimay sa mga project. Eh wala pala itong puro lang ano eh. Puro lang sa papel ang inyong ano eh, ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data? Sir, yung accuracy po, sir, depende po, sir, sa users po, sir, ng PCMA po. Nagdidepende lang kayo doon? Kung ano po, sir, yung isubmit, sir, ng mga project engineers po. Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, we have received a lot of reports that there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan yung mga in-inspection yung mga lugar sa Bulacan? Hindi pala yun ang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Totoo yun. Totoo yun. Kamukha yung pinunta niya sa Kalumpit, nagsimula yun 2021. Oh. Yun ang sinasabi namin na even the Office of the President was misled by you. Hindi ko alam kung talagang gusto nyong gawin yun o sa pagmamadali ninyo. I don't know. Kaya dito lang natin inaayos lahat ito. Pati Pangulo ng Pilipinas, niloloko niya na. You are trying to mislead the President of the Philippines. Inuulit ko, yung mga pinuntahan niya, hindi niya dapat puntahan yun. Yung mga dapat niyang puntahan, dapat alam nyo. Kung ano yun, dapat, di ba may geotagging kayo? Oh. Why are you trying to mislead the President? Sir, can I clarify po, Mr. Chair? Yung nasa sumbong sa Pangulo website po, ang combination po yun, sir, ng data ng MIPS and PCMA. Yung accomplishment po, sir, na reported ng project engineers, yun po, sir, yung galing po ng PCMA. Yung planned location po, Mr. Chair, ng projects, yun po yung galing po sa... It doesn't matter now because I myself took the trouble of looking into it randomly. May 15 na akong nakita na mali ang coordinates eh. So mamimislead ng Pangulo, gusto niyang puntahan doon. Ang pinakita niyo ganito, alam mo point something lang, mawawala na yung ano eh, sa coordinate, napaka-importante nun eh. Halimbawa, kung ikaw sumasakay ka ng helicopter, ako naman eh palagi sumasakay nung nangangampanya kami ni Senator Sherwin kasi wala akong helicopter. Kailangan ng coordinates, kung hindi kami makakarating sa pupuntahan namin. So, ang daming mali. Yun ang sinasabi. Nagre-rely lang ang Presidente sa inyo, sa data na isasubmit ninyo. Correct? Kayo,
yung data na kinukuha ninyo, hindi nyo verify yung accuracy ng data na yon. Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay Presidente. Mga tanga. And the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang makakaano, sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang may upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. Pagkatapos sasabihin nyo dito, real time. Huwag nyo kaming imi-mislead. Ako naman napabilib nyo nung una. Kaya ako, sabi ko, paki-install nyo nga para tulungan namin kayo na magbantayan tayo. Gusto namin tumulong talaga eh. Paano magiging real time? Once a month. Mr. Chair, may interview. Yes, Senator. But Alam mo, Director Kawaling, nagpapakita lang ito talaga lahat na hindi kayo masyadong seryoso sa inyong ginagawa. Dahil alam nyo, kung kayo sa military, nagbigay kayo ng maling grid coordinates, tapos nag-request kayo ng call for fire. Binigay nyo yung grid coordinates na yan, paghingi nyo ng call for, request for fire support galing sa akin, paliparin ko yung mga mortar ko, yung aking mga howitzer, mga kanyon, bagsakan yung coordinates na binigay nyo, patay yung mga inosenteng tao doon na hindi dapat mamamatay dahil mali ang binigay ninyong grid coordinates. Patay. So, hindi nyo alam yung ganung mga consequences na mali pala yung ginagawa niyo. Thank you, Mr. Chair.